eto, kahit nung panahon pala na buhay pa, etong si Copper Silapid mga kababayan, talagang dito na-discuss niya pala yung talamak mga kababayan na libu-libong ghost employee nitong si Sara Duterte. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit may mga Mary Grace Piatos, may mga Kokoy Villamin, may mga Fernando Tempura na nakalagay dun sa resibo na tumatanggap ng pera kahit hindi naman nag-e-exist. Kasi mga kababayan, kung eto, gawain nila yung libu-libong ghost employees nung mayor pa lamang etong si Sara, kayang-kaya po nilang gawin yan dyan sa OVP. Ano po, so ngayon, eto, i-play po natin. I-credit natin to kay Kabarik Ligalig. Ayan, kanila po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin mga kababayan. Hindi ba dyan din natuklasan ng COA na merong libo-libo na ghost employee? Mga kaibigan, ang Davao City. Rapid Fire! Magandang gabi po mga kaibigan. Muling sumasa inyo ang palatuntunang Rapid Fire. September 18, 2024, nagbukas ng investigasyon ang House Committee on Good Government and Public Accountability. Dumalo si Vice President Sara Duterte, gayunman. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules. Sabi dito, putek, isda na lang daw pero yung iniihaw, mamahaling isda. Kaya nga di ba, pagsamahal ng kilo ng matambaka. Sa resource persons. Please your right hand. Do you solemnly swear that the statements you will give before this committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Di rin niya tinapos ang pagdinig. I request to leave the inquiry. Ma'am, pwede naman po, considering na hindi naman din po kayo naka-oath and Ay, Ma'am Janelle, mega love shoutout na napakasarap ha. alam naman po namin, marami rin po kayong ginagawa. The Vice President is excused. Ano po yung laman nitong siyam na envelope na to? It's 50,000 pesos. I-turn over ko na yung envelope. The envelopes where the money was. It says hope and the amount is there. October 17, muling hindi sumipot ang top officials ng DepEd. Napilitan ng mga kongresista na isabi na ang mga ito. Lumabas muli sa hearing ang questionabling paggamit ng confidential funds ng OVP. In 11 days, ang nagastos po nila sa safe houses is 16 million. Yes, Mr. Chair. November 5, 2024, sa panlimang pagkakataon, hindi sumipot ang mga dating opisyal ng OVP at DepEd sa hearing. 612.5 million ang kabuuang halaga ng confidential fund OVP and DepEd sa loob ng 2 taon. Nabumyak naman ang mga kahina-hinalang acknowledgement receipts na isnumite ng OVP at DepEd. The name Woodread, tama po ba? Mary Grace Piatos. Sa tingin mo, totoong tao yan? November 11, 2024, apat lamang sa siyam na inimbitahang opisyal ng OVP at DepEd ang sumipot sa pagdinig. Apat sa kanila na cite in contempt. The testimony of Zuleika Lopez is so crucial on this investigation. They can always run, but they cannot hide anymore, Mr. Chairman. November 20, 2024, mas lumalim ang naging pagsuri sa acknowledgement receipts, partikular ang kay Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin. Naditin na naman ang dating Chief of Staff ni Duterte sa DepEd na si Zuleika Lopez. But I need my lawyers to defend them. November 25, 2024, pinalawig pa ng 5 araw ang contempt order laban kay Lopez. I move, Mr. Chair, that the period of detention of Attorney Lopez be 10 days instead of 5 days. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. Nagisa si Acosta tungkol sa proseso ng encashment at disbursement ng... Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, buti na lang umamin dito si etong si Gina Acosta. Confidential funds ng OVP hanggang sa humiling na itong matingnan ng doktor dahil sa kanyang presyon. We excuse Gina Acosta para po ma-check po siya. I understand, Mr. Chair. Sa clinic. Nagpaalam na rin si Duterte at nangakong dadalo sa susunod na pagdinig ng komite. Gina Acosta was rushed to the emergency rooms. May I ask permission to join her? Okay, I'll join you in the next hearing. Thank you. Anong kalokohan niyang naimbentong confidential funds na yan?
Ha? Kung ako pala, presidente, vice president, ha? Tapos entitled ako dyan sa confidential fund. Magtatayo ako ng pwede palang magtayo ng isang ng isang harem. Ha? Kukuha ko ng maraming babae. Lahat yan pasusweldoin ko. Galing dun sa confidential funds. Alam niyo, sa totoo nga lang mga kababayan ha, siguro nung nagkaroon ng confidential funds, etong si Sara Pihado may nabili siyang property doon. Bakit mga kababayan? Kasi kung titingnan po nating mabuti, kung katulad nung sinasabi nila na confidential funds at hindi na pwedeng malaman ng taong bayan kung paano ginasta yan, kung paano nilusta yan, pwede palang gastusin ni Sara yan para makapagpatayo siya ng mga building na gusto niya. Pwede niya palang gastusin yan mga kababayan para makabili pa ng mga property. Kaya kung titingnan po nating mabuti, ganun na lamang katindi yung paglobo na di umano ng kanilang mga ari-arian dahil nga mga kababayan, siguro nung mayor pa si Digong, baka yung confidential funds mga kababayan, yun yung ginagamit nila pambili ng mga property. Ako nagtatanong lang naman, di umano mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pwede ba yun? Ha? Mga kaibigan, pwede kung gusto nilang gawin. Kasi diba? Pinapayagan confidential fund Ito nga si Vice President Sara Duterte may nilabas ng COA Ha? Ang laki ng pera na pinagpapaliwanag sila, mga kaibigan, ng Commission on Audit. 2.6 bilang billion? Siya ay alkalde. Kita nyo mga kababayan, nasa Davao pa lang to. Ito, COA reports, Davao City had over 2.6 billion confidential funds during Sara Duterte's mayoral term. Ayan etong post na ito ay October 2, 2023 mga kababayan. Pinagpapaliwanag na pala siya ng COA. Kasi nga, umabot ng 2.6 billion yung kanyang confidential funds nung panahon ni Sara. Nakakapagtaka nga mga kababayan, sa dami na naging pera ng Davao City, nung panahon ng termino ni Sara, hindi man lang nila naipagawa yung dapat ipagawa doon. Kasi di ba kung matatandaan nyo, may naging balita dati na kung saan nagrereklamo etong mga Duterte nang dahil daw sa awayan ng Duterte at saka ng Marcos na apektuhan na daw yung mga proyekto dyan po sa Davao City na kung tutusin, dapat patagal ng tapos. Kasi nga, sa laki ng naging pera ng Davao City. Sa confidential funds pa nga lang mga kababayan, tiba-tiba na umabot na ng 2.6 billion. Diba sa panahon ni Sara? Ipagpatuloy pa natin. Ng Davao City. Hindi ba dyan din natuklasan ng COA na merong ilang libo yun? Libo-libo na ghost employee. Mga kaibigan. Diba mga kababayan? Kaya dapat talaga huwag kayo magpapapaniwala doon sa mga nagsasabi na na walang maanumalya na paggasta ng OVP do sa mga confidential funds. Kasi nga dito, sobrang laki. Mayor pa lang dyan si Sara. Paano pa kaya nung vice presidente na siya? Diba? Ipagpatuloy pa natin. Ang Davao City. Ito'y nung siya'y nanunungkulang mayor. Ang laking pera. Mga kaibigan. Samantalang si Vice President Robredo, pinaratangan nila ng mali. Ha? Kaya ayaw nilang itigil yung troll Ha? Yung mga peke, talagang sasandal yan sa peke. Eto, kaya galit na galit sila mga kababayan sa Ulitin natin ng konti Ulitin natin ng konti. Kasi nung panahon pala ni Digong, talamak na talaga yung troll. Talamak na talaga mga kababayan yung troll. Kaya nga kung makikita nyo, nag-iingay sila at sumasakit yung tagiliran nila mga kababayan sa bagong House Bill na 11178, 31 tapos 78 mga kababayan, na kung saan anti-troll farm bill. Diba? Kaya umaaray sila dyan kasi nga panahon pa pala ni Digong may troll na sila. Kaya pala ganun na lamang katindi yung trauma ni former VP Leni mga kababayan na pumasok ulit sa national election. Kasi nga napakatindi nung dinanas na bashing nung panahon ng Duterte administration. Ako, hindi naman ako nagmamalinis. Nung panahon ng eleksyon mga kababayan,
talagang nababatikos ko din si former VP Lenny. Pero mga kababayan, since tapos na nga yung eleksyon at tayo nakafocus na sa bagong mga usapin, talagang naka-issue base lang tayo. Ngayon, kung titingnan po natin, since nabanggit dito, yung mga troll, kaya ayaw tigilan, kaya ayaw itigil ng mga Duterte yung troll kasi nga, doon sila umaasa para masabi na malakas sila sa publiko. Kasi nga, may troll farm sila eh. Di ba, ipagpatuloy pa natin. Sandalya sa peke. Wala nang mali. Ha? Kaya ayaw nilang itigil yan troll eh. Di ba? Ha? Yung mga peke, talagang sasandalya sa peke. Wala kang gagawing totoo kapag ka peke ka. Ang gugustuhin mo, fake din. Di ba? Ano yon? Yan, troll. Fake yan eh, fake news. Di ba? Vlogger, yan. Wala yan. Mga kaibigan. Yung mga vlogger ni Digong. Yung mga vlogger ni Digong na fake news dyan, ha? Hindi naman kami government official, mga gago kayo. Di ba? Ang banatan nyo, government. At saka kayo, sinasabi ko sa inyo, matagal na ang pinagdaanan namin. Nagsimula ako, panahon pa ni Marcos. Sa media. At kung sino yung nakaupo nun, yun ang pinupuna namin. Panahon ni Cory, nakaupo si Cory. Ang pinupuna namin nakaupo. Sapagkat yun ang tungkulin mo. Para, ika nga wag mangyari ang pag-aabuso sa pamahalaan. Alam nyo, kahit wala na si Kapper Silapid, mga kababayan, sa kanyang mga video na ganito, talagang masasabi natin na yung mga sinabi niya, talagang nagkatotoo. Nangyayari na. Bakit, mga kababayan? Sino ba ngayon ang umaaray at dumadaing doon sa bagong House Bill na 11178? Di ba yung mga kampo ni Digong? Katulad ni Roque. Sinasabi nila, mga kababayan, sinasabi ni Roque na kapag ka daw na isa batas, yung House Bill na yon, mga kababayan, na anti-troll farm bill, para daw pinatahimik, binusalan ang mamamayang Pilipino na mag-criticize sa mga taong gobyerno. Ngayon, mga kababayan, bakit ba sila umaaray dyan? Kasi sila yung merong inaalagaan na mga troll para batikusin yung mga kalaban ni Digong sa politika. Yan yung katotohanan dyan. Kaya nga kahit, mga kababayan, kung makikita nyo, mag-post lang kayo ng against kay Sara, uulanin na kayo ng isang damakmak na batikos. Kasi nga, marami mga inaalagaan na troll etong kampo nitong si Digong. Ano po ngayon pagpatuloy pa natin? Alam nyo tayo, kumu-question, di ba? Sa mga hindi tama na nakikita natin sa gobyerno. Dahil yun ay ating tungkulin hindi lang bilang isang mamamahayag, kung hindi bilang isang mamamayan ng Pilipinas. Dito ay ginagampanan natin ang pagmamalasakit na Wait lang, sabi dito ni Wilson Real. Kahit anong gawin ninyo, Duterte pa rin ang ang merong magandang nagawa sa Pilipinas. May sinabi ba kung walang nagawa si Digong? Diba? Wala naman ako sinasabing ganun dito. Ang sa akin lang sana, kung yung mga nagawa niyang mali, napapatunayan talagang mali at nagawa niya, dapat niyang pagbayaran yon. At kung talagang taga-suporta ka ni Digong, samahan mo siya sa kulungan kapag ka inaresto na etong si Digong. Kung talagang taga-suporta ka. Diba? Ganun lang kasimple. Dapat ginagawa ng bawat mamamayan na hindi mo papayagan na basta na lang magagawa nila ang gusto nilang gawin. Hindi mo na kukwestiyonin. Hindi pwede yun na walang kukwestiyon. Pag sinabi mong wala nang kukwestiyon, isara mo na ang ating judiciary. Wala na lahat yan. Bakit? Hindi ka na pwede mag-question eh. Kung ano ang gusto nilang maging desisyon, yun na lang. Pwede ba yun? Tanungin nyo nga sarili ninyo kung pwede yun.
Kasi nag-aaksaya lang tayo ng panahon. Ay, nako. Hindi dapat nagiging issue ang honesty ngayon. Lahat sila sinungaling. Lahat ng tao sa mundong ito sinungaling. At pero magpapaalam na po tayo. Mga kababayan alam nyo, kahit matagal nang wala itong si Kapper Silapid, talagang talagang hindi pa rin sila pinapatahimik. Bakit mga kababayan? Kasi yung mga old video nitong si Kapper Silapid mga kababayan, kung ikukonekta mo sa nangyayari ngayon, talagang totoo. Lahat ng mga sinabi niya mga kababayan sa mga old video niya. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, siguro yan din yung dahilan kung bakit siya mga kababayan pinatahimik nung panahon na yon. Kasi nga mga kababayan, yung mga sinasabi ni Kapper Silapid nagkakatotoo. At talagang totoo na nangyari talaga ngayon mga kababayan. Kasi biruin nyo si Sara na i-issue do sa kanyang confidential funds. Ngayon mga kababayan, ang pinag-uusapan natin dito, old video ni Kapper Silapid na kung ikukonekta mo do sa confidential funds na issue nitong si Sara, talagang halos hindi nagkakalayo mga kababayan. Dahil nga kung noon pa lang, gawain na po nila yan, nung mayor pa lang itong si Sara, natural, nagagawin nila ng paulit-ulit yan mga kababayan, kahit pa vice-presidente na etong si Sara. Gaya nga ng lagi natin sinasabi mga kababayan, kapag habit mo na yan, habit mo na yan.